Seryoso mga tingin ni Denver habang nakangiti siya kay Pamela. Pagkatapos ay humarap siya kay Joaquin na may nakakatakot na ekspresyon. Ang mga tingin niya ay parang isang maitim na kutsilyo na kanyang gilitan ang leeg ng lalaki. Mangingialam na sana mga security guard sa entrance ng hotel, ngunit napatras sila dahil sa nakakatakot na tingin ni Denver. Nasindak din si Joaquin sa presensya ni Denver at nanginginig na siya ngayon na parang isang dahon. Sino? Sino ka? Nagmamadali siyang bumangon mula sa lapag at nahirapan siyang ibalanse ang kanyang sarili. Sino ka? Bakit mo ako sinuntok? Di rin nag-aksay ng oras si Denver, nakausapin siya. Sa halip, lumapit siya kay Joaquin at binitbit niya sa kwelo ng kanyang damit at kinaladkad niya siya papunta sa likod ng hotel na para bang isa siyang sisiw. Nag-alala si Pamela na baka dihado si Denver, kaya nagmadali siyang sundan sa Denver. Subalit bago niya maabutan si Denver, nakarinig siya ng mga sigaw ng pagmamakaawa mula sa likod. Bugbog sarado si Joaquin habang nakaluhod siya at nakalagay ang mga kamay niya sa kanyang ulo. Sinipa siya ni Denver sa dibdib bago siya makabangon. Hinampas ni Denver ang kanyang ulo at tinakpan niya ang kalahati ng kanyang mukha. Sumigaw ng mas malakas si Joaquin. Bro! Sir, nagkamali ako. Nagkamali ako, hindi na ako uulit. Huwag ka nang lalapit sa kanya mula ngayon. Blankong mukha ni Denver at malamig ang tono ng kanyang boses. Kapag nakita kita ulit na hiniharas ang asawa ko, hindi kita papakawalan ng ganon kadali. Nanlaki sa gulat ang mga mata ni Joaquin. Namilipit siya sa lupa na parang isang uod. Halos madislocate ang kanyang panga pagkatapos itong tapakan ni Denver. Tumingin sa baba si Denver. Bumaling ang tingin niya sa ibaba ni Joaquin. Mayroong basa sa ilalim ng lalaki sa bahaging iyon. Suminghal siya at inangat niya kagad ang kanyang paa sa sobrang pagdidiri. Alis na! Di alintanin ni Joaquin ang sakit na nararamdaman niya habang tumatakbo siya sa takot. Muntik pa niyang mabangga si Pamela. Nagulat si Pamela sa kung gaano kaawa-awa ang itsura ni Joaquin at inakala niya na naging matindi ang kanilang suntukan kanina. Nagmadali siyang tingnan kung nasaktan ba si Denver, ngunit pinagpaglang ni Denver ang kanyang manggas at naglakad sa mula sa likod ng hotel na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Naluha ang mga mata ni Pamela nang makita niya si Denver at niyakap niya siya. Mapapahama ka ba dahil sa akin? Ang tanong ni Denver na may malalim na tono. Binugbog ko ang superior mo. Umiling ng husto si Pamela. Walang ibang alam ang asawa mo kundi lumaban? Ang natatawang sabi ni Denver habang hinahaplos niyang buhok ni Pamela. Dapat masanay ka na. Nang tumingin sa kanya si Pamela, nagtagpo ang kanilang mga mata at natawa silang pareho. Tinapik ni Denver ang ulo niya at sinabing, bakit di ka na lang mag-resign sa trabaho na to? Malit lang kinikita mo at napakahirap ang trabaho mo. Kung tutuusin, may samaan na rin kayo ng loob ng superior mo ngayon. Baka lalo kanyang pag-initan mula ngayon. Hindi yun? Humagikik si Pamela. Bahagyang nagulat si Denver nang nilabas ni Pamela isang maliit na recording pen mula sa kanyang bulsa. Pinindot niyang switch at marino nilang narinig ang naging pag-uusap nila ni Joaquin kanina. Mas maganda ka kaysa punyetang Monica na yon. Pam, kaya ko ibigay sa'yo lahat maliban sa status. Kung sasama ka sa akin, pwede kitang ipakilala sa mas marami pang mga kliyente at matutulungan kitang makapag-close ng mas maraming sales. Basta't paliligayahin mo ko. Naningkit ang mga mata ni Denver. Lalo naging makahulugan ang tingin niya kay Pamela. Natiling kalmado at mahinaan si Pamela sa gitna ng kritikal na sitwasyon at nakapag-record din siya ng ebidensya ng pangharas sa kanya ni Joaquin. Sa gantong paraan, di mangangahas si Joaquin na gumawa ng masama kahit na gusto niya pang pag-initan si Pamela. At oras na lumabas sa ebidensya, masisira ang kanyang reputasyon at magagalit din sa kanya si Monica. Siguradong mawawalan siya ng lugar sa kumpanya. Napakatalino talaga ng asawa ko. Pinuri siya ni Denver. Tinaas ni Pamela ang kanyang baba na may pagmamalaki at tumagikik siya. Siyempre naman. Pero sino si Pam? Hindi ba si Juliana ka? Nandambot si Pamela. Muntik nang bumigay ang kanyang mga tuhod at natumba siya. Pinulupot ni Denver ang braso niya sa kanyang bewang nang may kakaibang ngiti sa kanyang gwapong mukha. May mabigat na pakiramdam na nagmumula sa kanya na kumakatok sa konsensya ni Pamela. Nag-isip siyang maigi para makahanap ng palusot.
Ako si Juliana, pamang palayaw ko. Bakit alam ng lalaki yon ang palayaw mo? Tinikom ni Pamela ang kanyang bibig habang namumula at umiinit ang kanyang mga tenga. Hindi ko rin alam kung saan niya yung narinig. Pinanindigan niya ang pagsisinungaling niya. Baka narinig niya yung mga kaibigan ko na tinatawag akong Pam nung nasa university pa ako kaya ginaya niya sila. Nababaliw na siya. Isa siyang manyakis. Magaling ang ginawa mo ngayon, mahal. Nginitian ni Pamela si Denver. Ipagluluto kita ng barbecue ribs at pan-seared salmon ngayong gabi. Ngumiti si Denver at tinigilan niya na ang pagtatanong. Sa halip, hinilan niya si Pamela palapit sa kanya at umalis sila sa hotel na magkasama. Kinabukasan, kumalat ang chismis sa opisina. Iniwasan ng lahat si Pamela nung nakita nila siya o kaya naman pinagbubulungan nila siya habang nakatalikod siya. Noong sandaling pumasok sa building si Pamela, naramdaman nila ang mga tingin nila sa kanya at nahulanan niyang kumalat ng balita tungkol sa nangyari kay Joaquin. May kinalaman talaga yon sa kanya kaya hindi siya umiiwas sa responsibilidad. Pero kung gigipitin nila siya, hindi siya basta nalang susuko. Pamela, tara dito! Pabulong siyang tinawag ng katrabaho niyang si Amy Alonte. Huminto si Pamela at sinundan niya si Amy sa sulok ng pasilyo. Mabait at masayahin si Amy at malapit siya sa kanya. Ngayon may nangyaring hindi maganda. Siya na rin ang pinaka nag-aalala sa kanya. Pamela, mukhang problemado si Amy. Narinig mo ba kung ano sasabihin ng mga tao tungkol sa'yo? Alam ko, dahil ba nabugbog si Joaquin? Direktang nagtanong si Pamela. Pero may dahilan. Kung gugustuhin ng mga nakakataas na imbestiga ng kasong to, hindi lang yon. Biglang nagsalita si Amy ng pabulong. Pamela, may tinatago ka ba sa mga tao dito? Nagulat pa si Pamela. Naguguluhan siya at tumingin siya kay Amy. Bumuntong hininga si Amy at bumulong siya sa tapat ng tenga ni Pamela. Ikukwento ko na lang sa'yo. Kalat na sa buong opisina ang balita. Sinasabi nila na kinasal ka daw sa isang sanggano na galing sa bilangguan. Sinabi rin nila na yung asawa mo ang bumugbog kay Joaquin kahapon. Detalyado mga kwento nila. Sinabi nila na madalas makulong ang asawa mo dahil sa pakikipag-away. Ilang taon daw siyang nakulong at kakalabas lang niya sa kulungan. Hindi alam ni Pamela kung matatawa ba siya o iiyak. Nanahimik siya sandali. Nagulat si Amy nung nakita niya na nanahimik si Pamela. Kasal ka na talaga, Pamela? Totoo ba yung sinabi nila tungkol sa asawa mo? Oo, kasal na ako. Hindi nagsinungaling si Pamela. Tsaka totoong nakulong na siya dati. Napatras si Amy nung narinig niya yon. Di siya makapaniwala sa mga sinabi ni Pamela. Pero tinatrato niya ako na maayos. Mahina ang boses ni Pamela. Ngunit ang bawat salitang sinabi niya ay kasing linaw ng mga bead na nahulog sa lupa. Wala akong planong itago na may asawa na ako mula sa inyong lahat. Hindi ko kailangan itago yon pero wala namang nagtatanong sa inyo. Wala namang patakaran ng kumpanya na nagsasabi na hindi to tumatanggap ng mga individual na may asawa na, hindi ba? Kumunot ang noo ni Amy. Totoo yon pero ano man ang mangyari, mabuting taong asawa ko. Kalmado ang mukha ni Pamela. Siguro nga, nakulong siya dahil sa pakikipag-away dati. Pero mula nung kinasal kami, hindi niya na yun ginawa ulit. Nangyari na ang nangyari. Magkahawak kamay naming haharapin ang kasalukuyan at inaharap. Nakangiting tumingin sa kanya si Amy. Kung siya si Pamela, marahil hindi siya magiging ganito katapang. Yung totoo, hanggang ngayon, hanga ako sa'yo. Inawakan na ni Amy ang kanyang kamay at napansin na wala na siyang suot na singsing. Kasal ka na, pero bakit wala kang suot na wedding ring? Hindi na nakapagtataka at nagkamali ako ng akala sa taong ito. Nagulat si Pamela at tumingin sa kanyang kamay. Minadali niya ang kasal. Hindi sila nagkaroon ng oras na bumili ng mga wedding band. Higit pa rito, hindi nga sila nagkaroon ng ring exchange ceremony. Gulong-gulo sa isipan niya nung kinasal siya dahil dito wala siyang pakialam kung may singsing siya o wala. Subalit mukhang merong singsing sa loob ng kahon na binigay sa kanya ni Denver. Hindi ba? Bigla niyang narinig ang isang matinis na boses mula sa likod niya habang nag-iisip siya ng malalim. Halos buong buhay ng asawa niya ay nasa kulungan siya.
Paano siya magkakaroon ng pera para bumili ng singsing para sa kanya? Lumingon si Pamela sa likod niya. Nakita niya si Monicang papalapit kasama ng ilang tao na nakatingin at para bang kakainin nila siya ng buhay. Alam nyo, dapat matuto kayong lahat kay Pamela. Madalas na paaway at nakulong na ang asawa niya. Naninigarilyo siya at umiinom ng alak, pero isa pa rin siyang mabuting tao. Tama yun. May ibang nakaiayon kay Monica. Ang dinig, wala din siyang maayos sa trabaho. Nilulustay niya ang pera ng asawa niya. Di nakapagtataka at nagpapakapagod sa trabaho si Pamela. Papatulan niya ang sinumang lalaki para lang makabenta siya. Nagit-ngit ang mga ngipin ni Monica. Nagulat siya nung una bago siya nainis nung narinig niya na binugbog ng asawa ni Pamela si Joaquin. Alam niya na kung walang ginawang masama si Joaquin, hindi sana siya mabubugbog. Kung sa bagay, sinungaling ang hayop na yun. Tapat siya kay Monica sa harap ng mga tao, ngunit ang totoo hindi siya makontento sa isa. May gusto pa rin siya kay Pamela. Kahit masama ang loob niya, wala siya magawa kundi tiisin ang lahat ng ito. Kampi siya kay Joaquin sa harap ng mga tao, pero determinado siyang pahirapan si Pamela. Pamela? Iniinsulto siya ni Monica. Nagtatrabaho ka ba para makabili ng isang diamond ring? Kung hindi ka kayang ibili ng asawa mo ng singsing, pwede kang humingi sa ibang lalaki. Lagi naman silang mahuhulog sa bitag mo. Madali lang para sa'yo makabenta. Ang kailangan mo lang gawin, akitin sila. Monica! Sumigaw si Pamela. Agad na nanahimik ang ilang mga tao na umahagikik kanina. Tahimik sila nakatingin sa kanila. Makikita matinding galit sa kanyang mga mata na naging dahilan para makaramdam siya ng pangingilabot. Ito ang unang pagkakataon na nakita nilang mahinhin at mahinang si Pamela na magpakita na nakakatakot na tingin na gaya nito. Tumingin sila sa isa't isa. Sa kabilang banda ngumisi si Monica. Inangat niyang ulo at nagtanong, anong balak mong gawin? Umiling si Pamela. Kiniyom niya na mahigpit ang kanyang mga kamao. Pinaulit-ulit niya sa kanyang sarili na nasa opisina siya. Mayroong surveillance camera sa taas nila. Hindi siya dapat gumawa ng gulo. Sinabi ni Monica lahat ng ito para galitin siya. Kapag sinaktan niya si Monica, mahuhulog siya sa patibong niya. Huminga ng malalim si Pamela. Tumingin siya na masama kay Monica at madiing sinabi ang bawat salita. Monica, isa kang supervisor. Ayusin mo ang asal mo. Bilang girlfriend ni Joaquin, kontrolin mong boyfriend mo. Malinaw ang sinabi niyang asawa ko. Kapag hinaras niyo ko ulit, lulumpuhin niya to. Wow! Pinagbabantaan mo ba ako? Hindi ako nagbabanta. Ngumiti si Pamela. Bigla ko lang napagtanto ng asarap palang magkaroon ng asawang ganito. Gagawin niyang lahat para protektahan ako. Di gaya ng iba na mukhang napakabait sa labas na ang tayong dahilan kung ba't niya niligawan ng girlfriend niya para lang makuha ang shares ng tiyuhin niya at kumpanya. Ikaw! Yung totoo, may ideya na si Monica kung ba't siya niligawan ni Joaquin. Gayunpaman, nakakapang-insultong sinabi ni Pamela ang katotohanan sa harapan ng lahat. Nang gagalaiti si Monica, namula ang pisngi niya sa sobrang hiya at galit. Ang reputasyon niya ang pinakamahalagang bagay para sa kanya. Ngayong napahiya siya, pinagbuntutan niya ng galit niya si Pamela. Inangat niya ang kamay niya para sampalin si Pamela, ngunit pinigilan siya ng mga tao sa paligid niya. Tinuro nila ang surveillance camera sa kisame at pinakausapan nila siya na huminahon. Tumingin na masama si Monica kay Pamela at sinabi niya sa kanya habang nagingit-ngit ang kanya mga ngipin pagkaraan ng ilang sandali na, anong may pagmamalaki mo sa pagpapakasal sa isang mahirap na lalaki? Ni hindi kanya kayang ibili ng singsing na gawa sa tanso o bakal. Maging mahirap sana kayo habang buhay. Mga walang kwenta kayo. Tumalikod at umalis siya kaagad pagkatapos niya magsalita. Gumisi si Pamela habang pinagmamasdan niya ang pag-alis ni Monica. Mukhang di na siya matatahimik sa opisina mula ngayon. Kailangan niya magplano at maghandang maigi. Kinabukasan, ibang-iba ang itsura ni Pamela kumpara sa dati nung muli siyang pumasok sa opisina. Siya na hindi naglalagay ng makeup noon ay naglagay ng makeup ngayong araw. Meron ding nakasuot sa kanyang daliri, isang malaking emerald ring. Nanlaki ang mata ng mga katrabaho niya dahil habang nakatingin sa kanya. Tila gawa sa purong ginto ang singsing na merong detalyadong disenyo na nakaukit at malinaw ang emerald na nakalagay dito. Napakaganda ng itsura nito. Gayunpaman luma na ang disenyo nito na para bang ilang taon na to. Inawakan to ni Pamela habang nakayoko ang kanyang ulo. Kinuha ang singsing mula sa kahon kagabi.
Manipis ang kanyang mga daliri kahit medyo malaki ito para sa kanya. Sinabi ni Denver suotin niya to pagkatapos silang ipaayos ang sukat nito sa jewelry store. Ngunit di na siya makapaghintay. Hindi ba sinabi ni Monica na hindi kayang bumili ng asawa niya ng singsing? Ipapakita niya sa kanya kung ano nakasuot sa daliri niya ngayong araw. Napakaganda nito, Pamela. Pinaligiran siya ng mga babae sa opisina at tinignan nila ang kanyang singsing. Hindi pa ako nakakita ng ganitong klaseng singsing. Custom made siguro to, no? Pero mukhang napakaluma na nito. Ang sabi ng isang babae, mukhang vintage na to, Pamela. Yung asawa mo siguro nagbigay nito sa'yo, no? Bakit masyadong malaki yung singsing na binigay niya sa'yo? Galing ba to sa mother-in-law mo? Isa ba tong heirloom? Di nagsalita si Pamela habang nakangiti siya. Nadaanan siya ni Monica at sinilip niya ang singsing. Kumistap ang kanyang mga mata. Kahit luma ng disenyo ng singsing, halatang luma na to't mamahalin. Gayunpaman, paano nagkaroon ng ganito kamamahaling bagay si Pamela? Suminghal siya at nagkomento ng nakangisi. Huwag mong sabihin sa akin na peke to. Biglang nanahimik ang buong opisina. Mayroong kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha habang pabalik sila sa kanilang mga mesa. Pamela, pareho tayo ng paaralang pinanggalingan. Bilang senior mo, pakiramdam ko responsibilidad kong sabihin sa'yo to. Umirap si Monica. Luma at gamit na ang singsing na yan. Unang tingin pa lang malalaman mo na agad na salamin lang to ng kinulayan. Anong emerald? Ha? Niloloko ka siguro ng asawa mo. Naloko ka ng isang laruan? Inawakan ni Pamela ang singsing at sumagot siya habang nakatingin siya sa mga mata ni Monica. Nakasuot ako ng singsing para patunayan nakasal na ako. Walang ibang dahilan. Wala akong pakialam kung gawa ito sa salamin o sa mamahaling bato. Walang pinagkaiba yun para sa akin at saka kalmado siyang umiti. Basta't ibigay mo ang asawa ko. Wala na akong pakialam kung gawa pa ito sa tanso o sa bakal. Ang mahalagay mahal niya ako. Mamahalin ko ano man ang mangyari. Ha? Ininsulto siya ni Monica. Mahirap lang magsasabi niyan. Hindi to dinibdib ni Pamela at tinoon na lang niya ang atensyon niya sa katrabaho niya. Habang ginagawa niya ang draft ng kanyang sales plan itong maghapon, narinig niya na sinabi ni Ami na desperado na siguro siya makabenta kaya't kung sino-sino yung dinadala niya sa opisina. Nagulat si Pamela at tinignan niya kung sino nga ba ang tinutukoy ni Ami. Gumuso si Ami. Sinenyasan niya si Pamela. Naiangat ang kanyang ulo. Pagkatapos na nakita niya si Monica na kasamang ilang tao, papasok at palabas ng opisina, kung hindi siya nagkakamali, ito na ikalimang batch ng kliyente na kinausap ni Monica nung hapong iyon. Tila pinarasonal niya ang pagkawala ng kanyang sales nung nakaraan. Natawa si Pamela. Nung babalik na siya sa paggawa ng kanyang sales plan, narinig niyang sumisigaw si Monica habang nakatayo sa tapat ng pinto ng opisina. Pumunta ka dito, Pamela. Naramdaman ni Pamela ang sumikip ang kanyang dibdib. Lumingon siya at nagkatinginan sila ni Ami. Kabadong tumingin sa kanya si Ami. Bakit kanya tinawag? Sumimangot si Ami. Malamang may binabalak siyang di maganda. Mag-iingat ka, Pamela. Magiging ayos lamang ako. Kalmado naglakad si Pamela papunta sa opisina ni Monica. Sinadyang itaas ni Monica lahat ng blind sa opisina. Iniwan din niyang bukas ang pinto para makita ng lahat kung ano ba ang nangyayari sa loob. Duda si Pamela. Pamela, ito si Mr. Moore mula sa Star Group. Pinakilala siya ni Monica na may masayang ngiti sa kanyang mukha. Mr. Moore, siya ang top salesperson ng kumpanya namin ngayong buwan. Tumango si Pamela. Magalang siyang umiti. Subalit habang tititigan niya si Monica, lalo niyang naiisip at totoo ang sinabi ni Ami. May binabalak na masama si Monica. Si Dustin Jones, isang mahinahong lalaki. Mula nang pumasok sa opisina si Pamela, nakapako na mga mata niya sa singsing na suot ni Pamela. Tinitigan niya tong maigi. Ito na ang pinakamaswerteng araw mo, Pamela. Ngumisi si Monica. Kahit isang negosyante si Mr. Moore, isa siyang eksperto sa pagsusuri ng mga alahas. Isa rin siyang permanenteng miyembro ng Jewelry Association. Maraming mga jewelry store ang kumuha sa kanya para suriin ang mga alahas nila. Ang mga mata ni Mr. Moore, kasing husay na isang precision instrument. Sa isang tingin lang alam na kagad niya ang tunay niyang alahas. Lumingon siya kay Dustin. Mr. Moore, ano ang masasabi mo sa singsing na suot ni Pamela? Kumabog ang puso ni Pamela. Agad niyang tinakpan ang singsing sa kanyang daliri.
Tumayo si Dustin at sinabing may ngiti sa kanyang mukha na, Miss Pamela, maaari ko bang makita ang singsing mo? Nag-alinlangan si Pamela. Nung sandaling yon, may ilan sa mga katrabaho niya ang nanonood. Pinag-cross ni Monica ang kanyang mga braso sa tapat ng kanyang dibdib. Mayroong ngiti sa kanyang mga labi na para bang nakanda na siya para sa mangyayaring drama. Mr. Moore, walang halaga ang singsing na to. Ang mahinang sabi ni Pamela. Isa lang itong ordinaryong singsing. Walang kahit anong espesyal tungkol dito. Masasayang lang ang oras mo sa pagtingin dito. Talaga? Umalingaw-ngaw ang matiinis na boses ni Monica. Ha, may nagsabi sa akin na wedding ring niya daw to. Bakit nag-iinarte ka, Pamela? Mahilig si Mr. Moore sa mga mamahaling bato? Ipakita mo na yan sa kanya. VIP siya ng kumpanya, huwag mo siyang galitin. Huminga na malalim si Pamela. Naiintindihan niya na ngayon ang tunay na layunin ni Monica nung binuksan niya ang mga bintana at pinto. Di siya gumalaw na ilang sandali bago niya hinubad ang singsing nang walang kahit anong ekspresyon sa kanyang mukha. Nilapag niya to sa mesa. Ngumiti si Dustin. Nagsuot siya ng isang pares ng puting gloves at pagkatapos, kinuha niya isang professional Chelsea filter mula sa kanyang bag. Maingat niyang dinampot ang singsing. Tiningnan niya tong maigi. Subalit, habang tinitingnan niya ito, lalo naging dramatikong kanyang ekspresyon. Kinakabahan si Pamela. Sinabi sa kanya ni Denver na di gaanong malaki ang halaga ng singsing nung gabi. Dinala dito ni Monica ang isang jewelry expert para lang patunayan na peke ang kanyang singsing at mapahiya siya. Hindi ba? Miss Pamela, biglang nagsalita si Dustin. Saan mo nakuha ang singsing na to? Nagtaka si Pamela nang makita niyang seryoso at gulat na ekspresyon ni Dustin. Binigay to sa akin ng asawa ko. Wedding ring ko to, may problema ba? Nanlaki ang mga mata ni Dustin. Pwede ko bang malaman kung anong pangalan ng asawa mo? Kumunot ang noon ni Pamela. Nagtaka siya sa biglaang tanong ni Dustin. Gayunpaman na natili siyang magalang at marahang sumagot. Stuart. Nagulat si Dustin. Bukod sa dinaglaho ang pagdududa sa mga mata niya, lalo pa itong nadagdagan. Paano siya naging isang Stuart? Ang maliit at di kapansin-pansin na totem sa singsing ay ang simbolo ng mga Crawford mula sa Centralis. Kung di siya nagkakamali, ang singsing na ito ang heirloom ng mga Crawford. Sinuot to ng mga ninuno nila na maharlika noong makalumang panahon. Napansin ni Monica ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Dustin. Hindi na niya napigilang magtanong, Mr. Moore, anong problema sa singsing? Ha? Peke ba to? Parami ng parami ang mga taong nanonood sa labas at nag-uusap. Kinagat ni Pamela ang kanyang labi. Tahimik niyang kinuha ang singsing. Muli niya itong sinuot sa kanyang daliri. Hindi lang basta tunay ang singsing na ito. Mamahalin din ito. Hinubad ni Dustin ang kanyang gloves. Ito ay isang emerald, habang gawa naman sa purong ginto na mula Hume Gold Mine ang singsing. Kahit sinaunang disenyo, mamahalin to. Ano? Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Monica. Mr. Moore, sigurado ka ba? Ano? Pinagdududahan mo ba ang kakayahan ko? Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sumama ang loob ni Dustin at tiningnan niya na masama si Monica. Pagkatapos tumingin siya kay Pamela na nakangiti. Miss Pamela, ang sukat, pagkapuro at tibay ng emerald na ito ay bihira. Hindi masusukat ang halaga nito kapag in-auction mo to. Nagulat si Pamela sa sinabi niya. Samantala, nagulat ang mga taong nag-iisip na may mapapanood silang maganda. Nagbulungan sila. Mayroong komplikadong ekspresyon sa mga mukha nila habang nakatingin sila sa kanya. Ang dinig ko magaling sa sales si Miss Pamela. Gusto sana kitang makausap tungkol sa isang business sa kumpanya ko. May oras ka ba ngayon? Nagulat si Pamela. Inangat niya ang kanyang tingin at tumingin siya sa mga mata ni Dustin. Natawa siya. Bakit naman niya tatanggihan ang ito na mismong lumapit ng business sa kanya? Pakiusap, hintayin niyo ako sa meeting room. Mr. Moore, pagsisilbihan kita ng tsa at ipapakita ko sa iyong aking sales plan. Dinala ni Pamela si Dustin sa meeting room. Tuwang-tuwa ang mga taong nagkukumpulan sa tapat ng pinto. Gusto lang ni Miss Coronel na sabihin ni Mr. Moore na gawa sa kulay berdeng salamin ang singsing ni Pamela. Sino mag-aakalang gawa pala ito sa tunay na emerald? Bandang huli nakuha pa niyang kliyente? Masiyang bumulong ng isang babae. Mukhang nakaranas siya ng 2 pagkatalo ngayon. Ang sabihin mo malaki ang nawala sa kanya dahil sa sarili niyang kagagawan. Naratiling nakapako si Monica sa kanyang kinatatayuan. Blanco ang kanyang isip at nanginginig siya sa galit.
Mabilis siya naglakad palapit sa pinto at sinara niya to ng malakas. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang malakas na kalabog nito. Umalis na ang mga taong nagkukumpulan sa may pinto, ngunit nagpatuloy ang tawanan sa opisina. Masama ng loob nila sa kayabangan ni Monica, ngunit hinayaan lang nila siya dahil sa isa siyang major shareholder ng kumpanya ang tiyuhin niya. Palihim silang natutuwa nung nakita nilang napahiya si Monica. Pagkatapos niya ihatid si Dustin sa entrance ng kumpanya, nakangiting hinawakan ni Pamela ang kanyang singsing pagkatapos niyang magpaalam sa kanya. Isa ba talaga tong Emerald? Tuwang-tuwa siya at sumulpot ang dalawang maliit na dimple sa kanyang mga pisngi na para bang taglay ng mga tong lahat ng saya sa mundo. Ngayong naisip niya tungkol dito, tila nagbagong swerte niya pagkatapos niya pakasalan sa Denver. Parami ng parami ang kanyang sales. Hindi lang yun. Lagi ring dumarating si Denver tuwing may problema siya. Sinabi sa kanya ng manghuhula na magdadala siya ng swerte sa kanyang asawa. Mas parang si Denver nagdala ng swerte sa asawa niya. Bumuntong hininga siya. Malapit na siya matapos sa trabaho kaya't naisip niya magluto ng meatballs para kay Denver ngayong gabi. Subalit ang sumalubong sa kanya ay ang nanilisik na mga mata ni Monica nung lumingon siya. Miss Coronel? Binati siya ni Pamela. Narinig niya ang pang-insulto ni Monica mula sa likod habang paakit siya. Isang emerald. Sigurado ko ninakaw mo yan. Lumingon si Pamela. Tumingin siya kay Monica. Anong sinabi mo? Sinasabi ko lang na ano pa bang krimen ang di pa nagagawa na isang lalaki na nakakulong na dati. Nagpatuloy si Monica sa pang-insulto niya kay Pamela. Ang lakas ng loob mo, Pamela. Tingnan mo nga ang sarili mo at ang asawa mo. Yung isa nagnanakaw ng gamit, yung isa naman nagnanakaw ng puso. Bagay na bagay talaga kayong dalawa. Parehong magnanakaw. Kinagat ni Pamela ang kanyang labi habang namumutla ang kanyang mukha. Suminghal si Monica. Sinadya niyang tumingin sa taas. Merong pulang ilaw sa may surveillance camera. Nire-record mo ang lahat na nangyayari. Matalino siya. Lagi siyang pumipili ng lugar kung saan merong surveillance camera tuwing iniinsulto niya si Pamela. Dahil dito sa tuwing sumusobra na siya, hindi siya magagawang saktan ni Pamela. At sa oras na sinaktan siya ni Pamela, mawawala na siya sa kumpanya habang buhay. My dear Junior, tumingin si Monica sa kanyang singsing. Wala nakakahiya sa pagiging mahirap, pero hindi magandang magnakaw. Mabuti kang babae, kaya't ba't mo pakakasalan ng ganong klaseng lalaki? Alam ko na. Ang isang lalaking matagal na kulong. Huminga na malalim si Pamela. Sa pagkakataong to, nagdesisyon siyang wag palampasin ang pang-insulto ni Monica. Marahan niyang tinanong si Monica pagkatapos niyang tumingin sa kanya. Senior, pwede ba tayo mag-usap? Nung nakita niya ang ekspresyon ni Pamela, humupan ng konti ang galit ni Monica. Sumusuko na ba siya? At least alam niyang limitasyon niya. Senior, nagpatuloy sa pagsalita si Pamela. Sa'yo mapupunta ang sales ni Mr. Moore. Hindi ko yun kukunin sa'yo. Sa'yo mapupunta lahat ng komisyon kapag na-close ang deal. Sa'yo mapupunta ang credit. Masaya ka na ba doon? Suminghal si Monica. Buti alam mong lugar mo. Pwede ba tayo mag-usap sa ibang lugar? Masyado maraming matao dito eh. May mga bagay na hindi ko pwedeng sabihin dito. Pumayag naman si Monica. Sinundan niya si Pamela palabas ng opisina at nakarating sila sa liblib na lugar sa likod. Tumingin si Pamela sa paligid. Mayroong konting puno sa likod, tago ang lugar at walang dumaraan ng mga tao. Higit pa rito walang mga kamera sa paligid. Nakita niyang perpektong lugar na ito nung umpisa pa lamang para makapag-usap sila. Magsalita ka na. Nanatili pang arogante si Monica. Gusto kong makauwi ng maaga. Nakayoko ang ulo ni Pamela at nanatili siyang tahimik. Naramdaman ni Monica ang may kakaiba kay Pamela. Noong sasabihin niya sana ulit si Pamela, may sumampal sa kanya. Pagkatapos agad siya nakaramdam ng sakit sa kanyang pisngi. Natulala si Monica. Samantala, muli siyang sinampal ni Pamela ng buong lakas bago pa siya makakilos. Napaatras si Monica at bumagsak siya sa lupa. Anong ginagawa mo? Inawakan niya ang pisngi niyang nasampal at tumingin siya kay Pamela na may takot sa kanyang mga mata. Tumingin masama sa kanya si Pamela. Naglaho na ang pagiging mahinhin niya na para ba nagkaroon ng baluti ang kanyang katawan. Nagalit siya, tinablot niya ang kwelo ni Monica upang iangat siya. Habang nakataas ang kamay niya upang sampalin naman si Monica sa ikatlong pagkakataon. Sumigaw si Monica at ipinikit ang kanyang mga mata habang nakapulupot ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo.
Tumigil sa ere ang kamay ni Pamela. Yung una parang pang-insulto mo sa akin. Yung pangalawa para sa pang-insulto mo sa asawa ko. Yung pangatlong sampal? Pamela, kapag sinampal mo ko ulit, sinisiguro ko na. Muling sinampal na malakas ni Pamela si Monica. Bago pa siya makatapos, sasabihin ito. Yung pangatlo ay isang babala sa'yo. Ang sabi ni Pamela, kapag ininsulto mo pa ulit ang asawa ko, mas malala pa dito ang aabutin mo. Huwag mong isiping hindi kita sasampanin ulit. Hindi kita sinampal sa harap ng mga tao sa pagkakataong to para hindi ka mapahiya. Kapag nagsalita ka pa ng di maganda, ipapakita ko sa lahat kung paano mo nakuha ang mga namamagamong pisngi. Kapag di ka talaga tumigil, magbibitiw na lang ako sa trabaho. Pwede mong sabihin sa buong mundo na ako, si Pamela, ang sumampal sa'yo. Ha! Pananagutan ko yun dahil ako nga ang gumawa nun. Pero kapag ginalit mo ako ulit, magsisisi ka. Sino kaya ang di inaasang bisita ni na Pamela at Denver? Dahilan para maudot ang dapat ay pagtatabi nila sa kama. Bakit kaya biglang nakaramdam ng selos si Pamela? Dahilan para maguluhan si Denver. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.